Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Good morning everyone. How are you today? God be glory, because His mercy is with forever. Magandang umaga sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Na ito po yung lingkod sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa bawat araw magpatuloy tayo na magpasalamat sa Panginoon dahil po ang Panginoon ay napakabuti po sa atin, no? Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Sa bawat araw patuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin dahil po ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak ang tao. Dahil sa Panginoon na makamit tayo ng pagsisi at talikod tayo sa masamang pamuhay. Mga kapatid, mag-ingat po tayo dahil po sa paningin ng Diyos ay wala pong nakatago. Yan mga kapatid, dapat malaman natin at kaya mag-ingat po tayo sa bawat araw. Sana mga kapatid ay lubin ng Diyos ay karapat-dapat po tayo sa kanyang kaharian. Na shout out po sa lahat ng ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. May kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa oras na ito ay batiin natin ating kasama sa ministry, lahat ng mga Apostolic Believers of Christ International, sa ating Vice Chairman dyan po sa Maya, Kumbiasong Marimani Davao Oriental, Pastor Jericho Mahusay, Jericho Mahusay Jr. dyan po sa Bacolod, Visayas, and Sister Lodi Mahusay, Sister Langlang Nosarino, and Brother Hallelujah Dudong, no, diyan po sa ating kapitbahay, Brother Romnick, sa lahat na ating kapitbahay diyan sa Mayag, Kumbiasong Marimani Davao Oriental, din kay Pastor Dudong, no, Pastor Bernie, sa lahat po na Sister Ann, sa lahat po na ating mga kasama sa ministry yan po sa Davao, sa ating Secretary Clark Police Ministry, Pastor John Ribilisa, Pastor Jeffrey Ribilisa, kay Brother Erwin Agubato, Sister Annabel Jose Agubato, Sister Biami Agubato, Jose Agubato. Sa lahat ating mga viewers ngayon, ating mga taga-subaybay sa ating mga live streaming, sa mga video na ating pinaratin po sa buong sanlibutan. Dito mga kapatid, marami rin matutunan dahil po ang Diyos na ating pinaglingkuran, nakita po ang lahat ng bagay at nakita po tayo saan man tayo paroroon ay nakita po tayo ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pamuhay mga kapatid. Kung tayong kumpiyansa sa ating kapanahonan, dapat na maging matyag o maghanda tayo sa ating pamuhay na mga kapatid. Huwag natin hayaan na kalimutan natin, no, ang mga aral ng Panginoon sa atin, dahil pag makalimutan po natin ang aral ng Panginoon, baka mapahamak tayo, no, sa ating pagharap sa hukuman ng Panginoon. Baka po kaparusahan po ating kantungan. So ayaw ng Panginoon na gano'n na lamang, no, ating makamtan, kasi mahal tayo ng Panginoon. Na sinabi po na Biblia na walang nakatago, no, sa paningin ng Diyos, lahat po ay hayag mga kapatid. Nakita ko ang lahat ng pag-uugali nila. Wala kahit anuman na naitatago sa akin. Nakita ko rin ang mga kasalanan nila. Ganyan po ang Diyos sa ating palingkuran. So saan man tayo paroroon ay hindi po tayo nakatago. Kaya walang kapahamakan ang mga tao na naging masunurin sa Panginoon. Subalit kung maging Israel tayo, mapahamak talaga tayo, sapagkat tayo ng Panginoon talaga na gano'n na lamang ang ating kalagayan sa ating kapanahonan ngayon.
na marami pong mga trahedya, mga pangyayari tulad ng landslide, lindol, bagyo, tsunami, higmaan, salot, na ito po ay mga batid sa kapanahonan natin ay gumagapang sa sanlibutan kung nangyayari ito sa ating kapanahonan. So salamat sa Panginoon ay po tayo pinabayaan kahit sa ganitong kalagayan natin ay patuloy po na ang Diyos na bigay ng biyaya po sa atin na walang nakatago kahit saan man tayo paroroon at gumawa tayo ng mabuti at kasamaan, alam po ng Diyos. Kaya ang mga matuwid kahit na pumabuwal ng 7 beses subalit makatayo, pero ang masama kapag nabuwal ay tuluyan talaga mga kapatid, no? Tandaan po natin. Kaya ayaw ng Panginoon na gano'n na lamang na mawala po ang pag-asa natin, no? Sa ating Panginoon. Kasi ang mga matuwid kahit mabuwal po ng 7 beses makatayo pa rin. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit ay tiyak na makakabangon uli. Hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Ganyan po ang pamuhay natin. Kung matuwid pamuhay natin, kahit mabuwal man tayo ng 7 beses, makatayo pa. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po tayo mapuruhan. Pero ang masama, kapag nabuwal, ay hindi na makabangon. So kaya marami talaga ang namatay na wala na talagang, sabihin natin, kanyang kaligtasan sa kanyang kalagayan kasi napuruhan talaga, nabuwal talaga, hindi makabangon. Pero ang matuwid, kahit mabuwal, makatayo pa rin. So maraming tao na binaril, nasagasaan, o sabihin natin sa anong paraan na siya pinapahamak, pero makabangon pa rin. Sapagkat dahil po sa katuwiran na ginawa natin, ang Diyos po ay nakasunod at nakatingin sa atin. At hindi po tayo matuluyan dahil iba po pag may Diyos po tayo. Kasi ang Diyos nakatingin talaga sa matuwid, no? Yun po dapat natin malaman na ang Panginoon po nakatingin sa matuwid. Subalit, ang Panginoon ay laban sa mga masama. Ayon po sa 1 Peter in chapter 3 verse 12, din sa Proverbs 24:16 na ang matuwid, mabuwal man ng 7 beses, makatayo pa rin. Subalit ang masama, kapag nabuwal ay hindi na makatayo. So ang matuwid din naman na pamuhay ay sinasamahan po ng Panginoon at pinapakinggan ng Panginoon ang kanilang mga dalangin. 1 Peter chapter 3 verse 12. Sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. So yan mga kapatid, galit po ang Panginoon sa gumagawa ng masama. Na kung galit ang Diyos sa atin, po talaga, at maranasan natin pulo na lang kapighatian dahil po galit ang Diyos sa atin. Tulad natin, pag galit tayo sa ating mga anak, ay pinaparusahan talaga natin ng palo, no? Para po makilala niya ang kanyang kamalian. So ganoon din ang Panginoon. Sa panahon po na kagipitan, hindi po sasagot ang Panginoon dahil po sa ating pumuhay. Kaya ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak tayo. Kaya tinuturuan po tayo ng tamang pamuhay dahil po talaga kitang-kita ng Diyos, no? Kitang-kita po ng Diyos sa ating pamuhay. Jeremiah chapter 20 verse 12, ganito po ang sinabi ng Biblia na ang Diyos po talaga ay hindi magpagtaguan natin, no? Dito sa 20:12 sa Jeremiah, ito po sinasabi ni Propeta Jeremias, kapatid. O Panginoong makapangyarihan, nalalaman niyo po kung sino ang matuwid dahil alam niyo ang nasa puso at isip ng tao. Ipakita niyo po sa akin ang paghihiganti niyo sa kanila dahil ipinaubaya ko na po sa inyo ang saping ito. So kapag manalig tayo sa Panginoon, so alam po ng Panginoon na may mga tao na iba po intention sa atin, may balak ang ibang tao sa atin, pero ang Diyos po ay nakakaalam na may mga tao talaga na hindi maganda po ang layunin sa kanyang kapwa. So yun po sinabi ni Propeta Jeremias sa bayan ng Israel at ng Huda. O Panginoong makapangyarihan, nalalaman niyo po kung sino ang matuwid dahil alam niyo ang nasa puso at isip ng tao. So nalalaman ng Diyos kung matuwid pumuhay natin o hindi, kasi bawat araw talaga ay nakatingin po ang Panginoon dito sa lupa
kung may mga tao naghanap sa Kanya at nakaunawa ng Kanyang salita. Ayon po sa 53 in verse 2 dito po sa Psalms, mga kapatid, na ang Panginoon nakatingin dito sa ibabaw ng lupa mula sa langit. Mula sa langit tinitingnan ng Diyos ang lahat ng tao, kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. So mula sa langit, nakatingin ang Diyos sa lahat ng tao. So sino mang tao, hindi ka makatakas sa Panginoon dahil nakatingin po siya sa iyo. Kaya mga kapatid, na wala nakatago sa paningin ng Diyos. Lahat talaga ay hayag sa paningin ng Diyos at wala tayong maidahilan, mga kapatid. Kasi hanggang na tayo na mo sa limutan, nakikita po ng Diyos sa ating pamuhay kung ano talaga ang ating motibo, no? Kung ano ang motibo natin sa ating pamuhay sa salimutan, alam po ng Panginoon, mga kapatid. Walang nakatago na kaya man, saan man tayo, mga kapatid, ang Diyos po nakatingin sa atin. Sa Proverbs 5:21, sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Yan po, mga kapatid. Nakita ng Diyos ating pamumuhay ngayon na talagang wala po tayong panahon sa Kanya o mahalaga sa atin ang Panginoon. So kitang-kita po ng Diyos ngayon ating katayuan. Kahit sabihin man natin, mga kapatid, na tayo maka-Diyos, pero alam ng Diyos kung totoo kung hindi. Kasi alam po ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Kaya wala tayong madahilan. Dahil, mga kapatid, kahit na kung sabihin natin maka-Diyos tayo, pero alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Kasi nasa puso po nakatingin ang Panginoon. Ayon po sa 1 Samuel chapter 17 at chapter 16 in verse 7, dito po mga kapatid sa 1 Samuel, na sabi ng Panginoon kay Samuel, huwag kang tumingin, no, sa kagwapuhan, kung kagandahan o ano man na makita mo sa tao, kasi ang Diyos hindi po nakatingin, no, sa tulad ng pagtingin ng tao. Ang Diyos po nakatingin sa puso. Pakinggan natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ganito po sinabi ng Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya, dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. Ganyan po mga kapatid. Kaya pwede po natin malinla ang tao sa ating bibig, pero sa ating puso, mga kapatid, hindi makita na ating kapwa. Ang Diyos lang po nakita na ating puso. Kaya ang tao, sa bibig lang natin malinla, kasi ang bibig nandaraya talaga, mga kapatid. Tandaan po natin na kahit ang Panginoon nagsasabi po sa sulat po ni Marcos, na sabi ng Panginoon, tama ang pagkasulat ni Propeta Isaias sa mga taong ito. Dito mga kapatid sa Mateo, na sinabi po ng Panginoon, sa Marcos, in chapter 7 verse 6, na ang mga tao na ito, pinupuri ako sa labi. Kaya maaari tayong maligaw at maaari tayong malinlan ng tao sa labi, pero sa puso po, mga kapatid, nakikita po ng Diyos. Ito sinabi naman ng aklat. Tinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng mga pakitang tao. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Ganun mga kapatid. Kaya sabi niya kay Samuel, huwag kang tumingin sa tao, katangkad, kagwapuhan, kung ano man nakita mo sa labas. Kasi ang tao, hanggang sa labas lang po ang makikita. Ngunit ang Diyos, hindi nakatingin sa labas, nasa puso po ng tao, sa ating puso. Kaya yan po mga kapatid, mag-ingat po tayo sa bawat araw, na sana po huwag natin hayaan na itong ating pumuhay sa limutan, akala siguro natin na hindi nakita ng Diyos ang ating pumuhay. Kitang-kita po ng Diyos mga kapatid. Kitang-kita ng Diyos ang ating pumuhay, kung ano ang ating pumuhay. Kaya hindi tayo makaiwas sa araw ng hatol, sapagkat walang nakatago sa Panginoon. At dahil diyan, mag-ingat po tayo
dahil ang Panginoon talaga ay hindi po natutulog, hindi umiidlip, at palagi siya nakatingin sa atin. So wala po tayong may dahilan sa araw ng hatol, at wala tayong, mga kapatid, ikasumbat sa Panginoon, dahil hanggang ngayon ang biyaya ng Diyos ay patuloy po na nagbigay sa atin, no? Nagbigay sa atin ng pagkataon na tinuturuan po tayo. Sabi ito sa Jeremiah 11:20, ganito po ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Tandaan po natin, sinabi po ito ng sulat ni Propeta Jeremias sa Jeremiah chapter 11 verse 20. Pero nanalangin ako, O Panginoong makapangyarihan, matuwid po ang paghatol ninyo. Nalalaman po ninyo ang isip at puso ng tao. So matuwid ang paghatol sapagkat nalalaman po ng Panginoon ang isip at puso ng tao. Kaya sa araw ng hatol, wala tayong maidahilan o ikasumbat sa Panginoon sapagkat nalalaman ng Panginoon ang laman ng puso natin at isipan. Kaya pwede manila si pastor, si father, si brother, sister sa ating bibig, pero alam ng Panginoon ang puso natin ay masama. Kasi ang puso ng tao talaga, diyan po nanggagaling ang kabutihan at diyan po nanggagaling ang kasamaan. Kapag mabuti ang laman ng puso natin, kaya ang pusong malinis makakita po sa Panginoon, no? Ang dalisay na puso, makakita tayo ng Panginoon. Kaya wag natin hayaan, mga kapatid, na hanggang lang sa bibig lang po, mga kapatid, no? Ang ating pumisalimutan. Tingnan natin sa 5:8 dito po sa Mateo, mga kapatid. Ito ay sinabi ng Panginoon. Kapalad ang mga taong may malinis na puso, dahil makikita nila ang Diyos. So, ang malinis na puso na tao, makakita ng Diyos. Kaya, bakit kailangan natin malinis ang puso? Para makita ang Diyos. Kasi galing sa puso talaga ang puot, mga kapatid, pagmataas, pagpatay, pangalunya, at saka pakikiapid, itong pagsaksi ng kasinungalingan, ito po ang nanggaling sa puso, na ito po yung nagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo sa bawat araw, mga kapatid, na sana po huwag tayong hatulan, no, ng kaparusahan. Sinabi po sa Mateo 15:19-20. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Yan, mga kapatid, no? So, galing sa puso po ang pagmata sa sarili, pagpatay, pangalunya, nakikiapid, pagsaksi ng sinulinga, panira ng kapwa, galing sa puso po yan. So galing din sa puso ang matuwid, no? Kapag dalisay ang puso natin, wala tayong sama ng loob, walang hinatulan natin, wala po tayong sinisira. So yan po, mga kapatid, napakaganda po na kung malinis ang puso natin, makita natin ang Diyos. Ayon po sa Matthew chapter 5 verse 8. So napakaganda po kung gano'n na lang pumahay natin, na malinis ang puso natin. Kasi pag malinis ang puso natin, pwede po tayo hiling sa Panginoon, no? Kung anong nais natin ay ibigay po ng Panginoon, sapagkat ang malinis na puso ay pakinggan po ng Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, yan po ang dapat natin malaman. So kung gusto natin makita ang Panginoon, dapat alaman ng puso natin pag-ibig, hindi puot. Kasi kung puot ang laman ng puso natin, so yan, nagpaparami po yan sa paningin ng Diyos. Pero kung pag-ibig ang laman ng puso natin, ay marunong tayo magpatawad. Kasi ang laman ng puso, pag-ibig talaga, no? Yung po sinabi naman na aklat, na ibigin natin ng Panginoon Diyos ang buong puso. So, ang pag-ibig nasa puso po yan nakatira. No, ayun po sinabi sa Matthew 22 verse 37. Ibigin ng Panginoon Diyos buong puso, buong tapat, buong kaluluwa. Sa 38, ito ang pinakadakilang utos ng Diyos. So ano pala ang nakatira sa puso? Pag-ibig, mga kapatid, ang nakatira sa puso, hindi puot, hindi painira ng kapwa. Sapagkat ito sinabi sa Matthew 15 verse 19, galing sa puso, pumata sa sarili, patay, pangalan niya pagkiapit, panira ng kapwa, pagsaksi ng kasinungalingan. Iyan po laman ng puso. Pero kung ang laman ng puso natin, pag-ibig, so ang pag-ibig, nagtitiis, mapagtiyaga, ang pag-ibig, mga kapatid, yun po ang napakahalaga, na yan sana ang ating pamumuhay, na dyan tayo sa pag-ibig. Sa 1 Corinthians 13, 4 up to 7, mga kapatid, ganito po ang sinabi ng Biblia sa 1 Corinthians.
in chapter 13, 4 up to 7. Ganito po mga kapatid ang sinabi na Biblia. Pakinggan natin ang pag-ibig, kung ano talaga ang tao na may pag-ibig. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Amen. So yan po ang tao na mamuhay sa pag-ibig, na kung puot ang laman ng puso natin, so kabaliktaran po. Kasi hindi bastos, hindi po ang pag-ibig nagtyaga at hinira ng kapwa, hindi po pong mataas. Yan ang mataas na tayo, yun naman ang puso natin. Pero itong pag-ibig na sa puso natin, iba po ang taong may pag-ibig na galing sa Diyos. Ito lang mga kapatid. So ang pag-ibig ay hindi po sa bibig lang mga kapatid. Ang pag-ibig galing sa puso. So madaling sabihin may pag-ibig tayo sa ating kapwa, pero minsan napuot pa rin tayo. Dahil po ang pag-ibig na yan, kapatid, ay hindi po galing sa puso, hanggang po sa bibig. So ang pag-ibig na galing sa puso, nagpapatawad po ng maraming kasalanan. Kaya kapag nasa atin ang pag-ibig, ay marunong tayo magpatawad na ating kapwa. So yun po mga kapatid, tandaan po natin, wala nang katago po sa paningin ng Diyos. Lahat po mga kapatid ay hayag. Tandaan po natin na sa ating givers, lahat po mga kapatid ay nakita ng Diyos, walang nakatago. Tandaan po natin. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pamuhay, kasi ang pag-ibig na mga kapatid ay nagpapatawad. Kaya kung may pag-ibig tayo sa ating kapwa, ay nagpapatawad tayo mga kapatid sa anuman ng mga nagawa sa atin na kasalanan. Ito mga kapatid sa verse 8, hallelujah, in chapter 4 dito po sa 1 Peter mga kapatid, ito po ang sinasabi ng Biblia, chapter 4 verse 8. Pakinggan natin. Yan na po Sa inyong tahanan ang isa't isa ng maluwag sa puso. So, ito mga kapatid, ang sinabi ng Biblia, magningas tayo sa pag-ibig, magmahalan tayo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isa't isa ng maluwag sa puso. So, hindi kayo na, mga kapatid, bagsakan natin ng pintuan. Kasi mga tao po na may kumakatok na pulubi, minsan po binabagsakan ng pintuan. At kahit sabihin nila na mayroon, mga kapatid, mayroon silang kayamanan pero hindi marunong magbigay. So kaya napakahalaga talaga malaman po natin ang aral ng Diyos. Alam po natin na wala nang katago talaga sa paningin ng Diyos. Lahat talaga ay hayag. Ayon sa ating keywords sa 16:17 dito po sa Proverbs, ito po ating keywords na napakahalaga po na ganun po mga kapatid. Sa ating kalagayan ngayon, malaman po natin na sa mata ng Diyos walang nakatago talaga, no? Tandaan po natin, lahat po ay nakikita ng Panginoon. Ayon 16:17 dito po sa Jeremiah. Nakita ko ang lahat ng pag-uugali nila. Wala kahit anuman na naitatago sa akin. Nakita ko rin ang mga kasalanan nila. So mga kapatid, wala nakatago at nakita po ng Diyos ang kasalanan natin. Kaya sa araw ng hatol talaga ay wala po tayong madahilan, dahil po lahat po ng ginagawa natin habang nabuhay tayo sa limutan ay dadalhin po natin yan sa hatol. Kaya ayaw ng Panginoon na alis tayo sa limutan, na kaparusahan pala ang ating kahantungan, sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin mga kapatid. Kung gaano niya kamahal ang buong sangkatauhan sa limutan, so pinaparito niya ang kaisa-isang anak upang sa lahat ng sumampalataya ni mapahamak
kundi magkaroon mga kapatid ng buhay na walang hanggang. So ganyan po ang plano ng Diyos. Tanda po natin, yung po ang plano ng Diyos na sana hindi tayo mapahamak. So dahil ganyan ang plano ng Diyos, so palagaan naman natin mga kapatid, no, ang mga salita ng Diyos na tinuturo po sa atin. Kasi yan po ang ibig sabihin ng mananaklat, na dahil walang nakatago sa Panginoon, nakikita po ang lahat. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pamumuhay, na sana po mga kapatid na hindi po tayo maparusahan. Sana po buhay na walang ating makamtan. So Jeremiah in chapter 20 verse 12, ang Panginoon na makapangyarihan, nalalaman niya na lahat nating ginagawa na matuwid. Kasi alam po ng Panginoon ang laman ng puso natin at isipan. So kaya huwag tayong mapatid paninla, no, sa ating pamuhay, kasi naninla minsan tayo na ating ugali natin sa ating pag-iisip, naramdaman. Minsan po mga kapatid, salungat na po sa Panginoon, no, hindi po tayo nakasunod. Sabi po sa Hebreo chapter 4 verse 13, wala makapagtago sa mata ng Diyos, lahat po nakikita sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. So ganun mga kapatid, sa kanya tayo mananagot, kaya dahil po ganyan ating katayuan, so dapat natin mga kapatid malaman ang tamang pamuhay, kung ano talaga ang nararapat. Huwag tayong kumpiyansa sa ating kapununan ngayon, kasi marami talaga ang sabihin natin mga tao ngayon na umaasa na lang po. Mga kapatid, umaasa lang po ng sariling pagsisikap, hindi po mga kapatid umaasa sa Panginoon. Kaya mahalaga mga kapatid, sa bawat araw ay dapat natin gawin, no, kung ano talaga ang nararapat, na walang nakatago sa paningin ng Diyos, lahat po ay hayag. Kaya ayaw ng Panginoon na mapahamak po tayo, ayaw ng Panginoon na tayo po ay maging suwail, no, sa kanyang paningin, sapagkat lahat po ng ginagawa ng tao ay alam po ng Diyos. So yun nga ang dapat natin gawin, kasi ang kalooban ng Diyos na sana makakamit ang lahat ng tao ng pagsisi at tumalikod sa masamang pamumuhay. So ganyan po ang katayuan natin, no, sa ating Panginoon. Ganyan po ang katayuan natin, na ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo, na isang Panginoon na makamit ang tao ng pagsisi at talikod sa masamang pamumuhay. So na isang Panginoon na maituwid po, haleluya, ating pamuhay dito sa libutan. Kasi ayaw ng Panginoon talaga na pagkaparusahan po ating kahantungan. Ay, connect po tayo, signal. So yun mga kapatid, ayaw ng Panginoon talaga na kaparusahan po ang ating kahantungan, kundi ang buhay na walang hanggang. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon ating makamtan. Sa bawat araw, wala po tayong ginagawa na sabihin natin, sarili natin na kakayahan. So ito po ang kalooban ng Diyos na nakapag-post tayo ng mga video, nakapag-live po tayo. Dahil po na ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak po tayo. So lahat po ng ginawa ng tao ay hayag sa paningin ng Diyos. Jeremiah chapter 11 verse 20, na ito po sinabi ni Propeta Jeremias, pero nanalangin ako sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat, matuwid po ang paghatol mo. Nalalaman po ninyo ang isip at puso ng tao. So kaya ang hatol ng Panginoon sa araw na paghatol, lahat talaga ay pananagutan natin kung ano po ang ating ginagawa habang buhay po tayo. Na huwag tayong kumpiyansa sa ating kapanahonan ngayon. So madali pong sabing Christian po tayo, may panampalataya, at saka pastor, bansag sa ating pari man o tagapagturo ng salita ng Diyos. Pero hindi basihan dahil pastor, pari, tagapagturo, manampalataya, Christian ay sigurado na. Dahil po hindi po lahat ng nagkaroon ng bansag pastor, Christian manampalataya pastor, kung manampalataya kumpari, kung itong tagapagturo, na may kasiguruan na po tayo. Dahil nakipagbaka pa tayo sa panahon natin ngayon, nakipaglaban tayo sa ating katawan na makalaman. Laban po ang espiritu sa laman at ang laman laban sa espiritu. So kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kasi walang nakatago sa paningin ng Diyos. Ayon sa ating key verse is Jeremiah chapter 16-17. Nakita po ng Panginoon, no, ang lahat at walang nakatago
sa ating mga pamumuhay, kung anong ginawa natin o ano man ang ating mga ugali, alam po ng Diyos yan. Kasi wala nang katago po sa paningin ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, ang Panginoon, tinuturuan po tayo sa tamang pamuhay at ayon ng Panginoon talaga na kaparusahan po ating kantungan. Ang nais ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng pag-asa tungo sa kaligtasan. Now, sa ating panahon ngayon, hanggang sa mga oras na ito, ang pagpapala ng Diyos po ay natili pa po sa atin dahil yun talaga ang nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng kapayapaan at lalo na po sa mga ating pangailangan sa bawat araw. Ito mga kapatid ay bigay po ng Diyos sa atin ang ating mga pangailangan, binigay po ng Diyos sa atin ang ating mga kahilingan sapagkat ang Diyos sa pagmahal, pagbibiyaya, mapagkumbaba na Diyos at dahil dyan mga kapatid ay nagkaroon tayo ng mga bagay at hindi po tayo pinabayaan ng Diyos dahil po na mahalaga po tayo kaysa lahat ng bagay na sa limutan. So lahat ng bagay na kita natin magkatapusan, masusunod ito na apoy, pero tayo mga kapatid, tinuruan po tayo ng Panginoon para po na makapunta tayo sa kanyang kaharian. Ganyan na lang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat araw, mga kapatid, huwag tayong kumpiyansa. No, sa ating kapanahonan, sana po ay magpatuloy po tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos dahil po ayaw ng Panginoon talaga mapahamak po tayo at ayaw ng Panginoon na sa ating pagharap sa hukuman ay kaparusahan po ating kahantungan. Now, lahat po na ating mga viewers, listeners po sa ating live streaming, sa ating mga video na pinupost po natin ito sa YouTube channel, sa Facebook, sana mga kapatid na huwag kayong magsawa, sana po ay patuloy tayong subaybay kasi malapit na po talaga ang kaligtasan kaysa bago pa tayo nananampalataya. Yan po sinabi ng Panginoon, mga kapatid, dito po sa Roman chapter 13 in verse 11 up to 12 na sinabi ng Apostol Pablo na ating kaligtasan mas malapit na kaysa bago pa tayo nananampalataya. Ito pakinggan natin mga kapatid. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. Sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una. Nang tayo'y sumampalataya kay Jesucristo, mag-uumaga na. Kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot na ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Amen. Now, ang kaligtasan, alam po natin, sa mga pangyayari sa libutan, marami na pong palatandaan. Lindol, bagyo, landslide, may tsunami, may digmaan, may salot, may gutom. So ito'y palatandaan lang po na unti-unti na po natibawas na po ang tao sa lupa na dahil po alam po ng Diyos na malapit na po siya paparito. Kaya ayaw ng Panginoon na mapahamak po tayo. So bawat araw na isang Panginoon na matuto tayo. No? Sa bawat araw na isang Panginoon na pagpatuloy po tayo sa ating pamuhay po bilang Kristiyano. Kasi ayaw ng Panginoon na ang ating buhay ay masayang lamang. Kasi mahalaga po mga kapatid ang ating buhay sa lahat ng bagay na ating nakita. Now, dito mga kapatid sa Romans chapter 13 verse 11 to 12, ganito po sinabi sa Pablo, dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong ang panahon na para sa pagising sapagkat mas malapit na ang oras ng pagliligtas kaysa noon una pa kayo nanampalataya kay Kristo Jesus. Tama po. Kasi ilang taon na tayo naglilingkod sa Panginoon. Example natin, sa aking kalagayan is almost 20 years na po ako naglilingkod sa Panginoon. So alam ko ba, ilang taon na lang ang natitira na ayon po sa kalooban ng Diyos, tayo papanaw sa sanlibutan. Kaya mas malapit ang kaligtasan kaysa bago pa tayo nanampalataya. Kasi sa ating pag-alis sa libutan, ligtas ka agad ating kaluluwa. So una po makapunta sa kaharian ng Diyos ang kaluluwa po natin. At pagparito ng Panginoon, sasama na po tayo sa Kanya mula sa Kanyang kaharian. Kaya dapat na natin mga kapatid, haleluya, na iwanan natin ang gawain ng kadiliman at isuot na natin ang kabutihan bilang panlaban natin ng mga nasa liwanag. Ang kabutihan. So hindi pwede mga kapatid, no, na sa ating pamuhay ngayon, tandaan po natin na hanggang lang po sa Christian po tayo. Wala po tayong napakita po sa Panginoon sa pamuhay Christian. Kasi hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa atin ang puot, panira ng kapwa,
sa ating pagsinungaling, sa ating mga gawain na halos hanggang ngayon, ganun pa rin dati na hindi pa tayo naging Christian. Hanggang sa Christian na tayo, ganun pa rin. Nasa atin pa rin ang puot, nasa ating pagsinungaling, nasa ating panira ng kapwa. So, hanggang ngayon ganun din. So, hindi pwede po yan. Kaya nga, binago na tayo ng Diyos kasi ang mga kay Kristo, binago na po. Paano sabihin natin binago na tayo? Pero ating ugali, walang pagbabago. No? Ayon po sa 5:17 dito sa 2 Corinthian na ang kay Kristo, mga binago na po sila. Ang 5:17 sa 2 Corinthian, ganito po ang sinabi ng banal na aklat. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. O, diba? Yung kay Kristo na, yung mga Christian na, binago na. Wala na dating pagkatao. Pero tayo mga Christian ngayon, di pa rin ang ugali natin. Nagsinungaling, nanira ng kapwa, at saka nakapaghatol kaagad tayo ng kapwa natin. Yun po ang isa po na kasalungatan po ng Biblia. Sa pagkatotong Christian ay binago na po. Wala po dati nating pagkatao. Bakit nandiyan pa ating pagsinungaling? Nandiyan pa rin ating panira ng kapwa. Nandiyan pa rin ating po sa ating kapwa. So hindi po totoo ang ating pagka-Christian. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Diba? Wala na dating pagkatao. Pero bakit? Sabi natin Christian tayo, pastor mo ng palataya. No? Bakit ngayon ang ating ugali ganun pa rin? Walang pagbabago. Napot sa kapwa, napota sa kapatid, nanira tayo ng kapwa, nagsinungaling, at saka marami pa tayong mga ginagawa na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya hindi natin mapatunayan na binago na po tayo. Pero ang Biblia nagpapatunay na totoong kay Kristo, binago na. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. I mean to say, sabihin natin Christian tayo, pastor mo ng palataya, pare tagapagturo ng salita ng Diyos, pero kung nasa atin pa rin ang dating ugali, no? Tulad ng paninira ng kapwa, pagsinungaling, at saka itong pagkapuot ng kapwa, so hindi po totoo na binago na po tayo. So ang pagbabago po mga kapatid, na galing sa Diyos, may kaibahan talaga. Kahit sa ating panalita maasahan, sa ating mga pag-iisip, hindi po tayo maging sanhi ng puot, hindi po tayo mga kapatid ang sanhi ng away kung buro ka. So yun po mga kapatid ang binago na po. Pero kung sabihin natin Christian na tayo, sabihin natin may alam din sa Diyos, pero ang ating pumuhay, walang pagbabago. Nasa atin pa rin ang ating makasarili, no? Ito pagka makasarili, ano po ito sa mata ng Diyos, makasarili. So hindi po ito talaga nakakabuti ang makasariling pagkatao. Ibig sabihin, hindi ka marunong tumingin ng kapwa mo. So kailangan natin na mas mahalaga ang kapwa natin kaysa ating sarili. Hindi ka sarili natin ang pinalagaan natin. Gusto lang natin tayo po ang masagana, pero ang kapwa natin naghihirap. So hindi po pwede ganyan ang pamuhay natin. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang nais ng Panginoon, ang pag-ibig ang ating dapat ipamumuhay sa sanlibutan. Pag-ibig, sa ito sinabi sa diyan, mga kapatid, chapter 13 in verse 34. Ito ang utos na para po sa atin lahat, para po na maturuan tayo sa tamang pamuhay. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. So ganun, walang siraan, walang puutan, walang pagmamataas, o pagmalupit man sa kapwa. Yan po ang pag-ibig, ang utos ng Diyos. Kaya kung nasa atin ang pag-ibig, maiwasan po natin ang pamuhay po na ito'y kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Dahil sinabi ko na nga, ang pag-ibig, mga kapatid, ay marunong magtiis at hindi basto sa panalita at hindi po siya mapagmataas. Pakinggan natin ulit dito sa 1 Corinthians chapter 13, 4 in up to 7. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. So ang tao may pag-ibig, ito mga kapatid, mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit. Pero minsan ang tao, dahil sa kainggitan, nakalimutan na po siya Christian, nakalimutan na po siya pastor, dahil po sa kainggitan.
Mga pastor nga nag-away na po sa inggit. Christian kapwa Christian nag-away sa inggit. Paano pa kaya? Paano mananahan ang pag-ibig sa atin? Nasa atin ang inggit. So ang kainggit mga kapatid, yun po ang nagpapaligaw sa atin na ating pananampalataya. Kapag nainggit na po ang tao, ay ibig sabihin, yung nasa kapwa niya, nais angkinin. Yun po ang inggit na wala po sa buhay Christian yan. Wala po sa buhay na may pag-ibig na galing sa Diyos. Kasi ang pag-ibig, mga kapatid, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog, hindi mapagmataas. No? Kasi ang paghambog natin, kahit wala tayong kaukaw, kung sabihin, wala tayong mapulot, parang mayroon pa rin. Kahit na naghihirap na, parang hindi naghihirap. Para lang napatunayan ang kanyang pagkahambog. At saka itong pagmamataas. No? Pagmamataas mga kapatid, wala po yan sa pamumuhay Christian ang pagmamataas. Kasi ang Christian, pag-ibig po ang nakatanim sa puso. Hindi puot, hindi pahinira, at hindi pagmamataas. Ang taong may pag-ibig at hindi hambog at walang inggit. Ang kainggit kasi ng tao, yun po ang magpahirap sa atin dahil sa ating inggit, pinapahirapan mo ng sarili natin. Kung nakikita ka ng magandang bahay sa kapwa mo, gusto magbili ng magandang bahay, baka mangnakaw ka na, mahirapan ka na sa kulungan o mapatay ka pa. Kung nainggit ka na sa sasakyan ng kapwa mo, baka bibili ka ng sasakyan, wala kang pira, baka ma-hold up ka para makabili ka ng sasakyan. So mapahamak ka pa rin dahil po sa inggit mo. Kasi ganun po ang may inggit. Ang nakita niya sa kanyang kapwa, gusto niya angkinin. Yun po ang pamuhay na may kainggitan. Hindi pwede po sa pamuhay Kristiyano. Verse 5. Hindi bastos ang pag-uugali. Hindi bastos paugali. No? So kita natin sa mga sa mga YouTube, Facebook, may mga nakahubad po diyan, no? Nakahubad, naka-post sa Facebook, sa YouTube, nakahubad ang mga babae, nakahubad ang mga lalaki. Kahit ano na lang makita mo sa YouTube, Facebook, mga kapatid. So, ganoon po. Hindi po pwede yan na titigan mo yan sapagkat yun po ang linla po ni Satanas para ang ating pagka-Christian, ang ating pagpasok po ng palataya para masubok kung saan talaga mas maano sa puso mo. Yung aral ng Diyos o yung naramdaman. So, ganun po. Marami pong ganyan, bastos na mga post, bastos sa panalita. Mga kapatid, na minsan po ito ay nakalimutan natin ang ating pag-Christian kung pagkamananampalataya. Hindi ganyan mga kapatid. No? Hindi ganyan po ang pamuhay nating Kristiyano. Dapat natin malaman. No? Ulitin natin sa verse 5. Hindi bastos ang pag-uugali. Hindi bastos ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. Hindi magalitin. Mga kapatid. O mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi mapagtanim ng loob sa kapwa. Kaya yun mga kapatid, ang ginawa natin, kaagad natin mga kapatid, ginawa ang nararapat kung tama. Sabihin man nila na iba ang ugali natin, basta sa Diyos, tama. Kasi may mga tao na kung ikaw po ay napagtimpi lang, kung nagtitimpi ka lang, iba na po ang pag-isip nila. Parang ginawa ka ng kaaway, parang ginawa mo silang kaaway. Pero nagtimpi ka lang, ibig sabihin nagpakumbaba ka. Pero ang iba, pag nagpakumbaba ka, parang ginawa mo silang kaaway at para na po sila na kinapupuutan mo. Pero hindi po, kasi alam ng Diyos ang puso natin, wala pong nakatago sa paningin ng Diyos. Kung husgahan man tayo ng kapwa natin, kung ano ang ating ginagawa, halimbawa, nagpakumbaba lang tayo, ayaw natin ng gulo, pero sa iba na po sila. Parang iba na po ang pag-isip nila, parang ginawa mo silang kaaway, ginawa mo silang kinapuputan, pero ang Diyos po nakakaalam dyan kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Totoo ba talaga may puot ka? Totoo ba talaga na ikaw po ay may sama ng loob sa kapwa mo? Ang Diyos lang po ang makakasabi ng katotohanan. Hindi po mga kapatid tayo makapagsabi sa bibig natin na katotohanan lahat sapagkat kahit sinabi ng bibig pero sa puso hindi po. No? Sa puso natin hindi po. Marunong tayo magpatawad sa bibig pero sa puso natin may puot pa rin. Alam po ng Diyos yan. No? So hindi po pwede ganyan ang pumuhay po ng mga Kristiyano na may kay Kristo Jesus. Verse 6. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Kaya pasensya lang, galit talaga ako sa mga tao na namumuhay pa rin sa itong kasinungalingan.
Kasi ayaw ko talaga na gano'n na lang, no, ang pamumuhay natin sa libutan. Na minsan nakita tayong mga tao na sabihin natin na natili sa pagkasinungaling, kaya napupuo tayo at saka minsan ay parang may galit tayo. Totoo po, galit tayo sa mga tao, mga sinungaling. Pakinggan natin ulit sa verse 6. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Paano magalak ang kasinungalingan na po? So hindi tayo magalak ang kasinungalingan. Kasi ang Biblia nagsasabi, hindi natutuwa sa kasamaan. Masama po magsinungaling. At saka, hindi po tayo nagagalak sa kasinungalingan kung nagagalak tayo sa katotohanan. At saka sa verse 7, Matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. ganun po, magtiis po tayo. Huwag tayong magpakukunwari na Christian tayo pero hindi marunong magtiis. Kailan magtiis po tayo? Mga kapatid, matyaga. Ang pagtatiyaga, tinatanggap lang natin ano na nasa atin ngayon. Huwag mo pilitin ang pagkataon kung hindi mo talaga maabot yung nais mo. So magtiyaga lang. Alam po ng Diyos na nangailangan tayo at alam po ng Diyos yun po ang ating kahilingan. Pero kailangan magtiyaga, kailangan magtiis hanggang kailan ibigay ng Diyos ang ating pangailangan. Huwag natin pangunahan ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos, pag bigyan tayo ng bagay na yan, maiba na po tayo. Baka mapahamak po tayo. Kasi may mga tao na hangad ng mga bagay na hindi po maganda ang kanilang motibo. So dahil hindi magandang motibo, hindi ibigay ng Diyos yan. Ayon po sinabi ni Apostol Santiago na may nanghingi pero hindi makatanggap sapagkat hindi maganda ang layunin. So ganun po, marami naghangad at hindi mabigay ng Diyos. Alam po ng Diyos kapag mayroon ka na dyan, so alam po niya kung anong motibo. Bakit ka nang hiling, bakit ka na nangailangan. Alam po ng Panginoon na hindi po maganda po ang kalalagayan mo pag nakarating ka na ng iyong mga hinangad. Kaya ayaw ng Diyos na ipahamak tayo. Kontrolado po tayo ng Diyos. Hanggang dyan lang po tayo. Tanggapin na natin kung ano at magtitiis lang po tayo. Kasi kailangan talaga mga kapatid na tayo po magtatyaga. At saka ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak tayo dahil po sa mga bagay na ating mga hinahangad. At kung nagkaroon na tayo dyan, mga kapatid, hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos, no? So kaya kailangan natin matutunan ang tamang pamuhay. Huwag natin hayaan na hanggang ngayon akala siguro natin na ang ating mga ginagawa ay hindi nakita ng Diyos. Kitang-kita po ng Diyos mga kapatid. Ayon po sa ating key verse mga kapatid dito po sa Jeremiah in chapter 16 verse 17 na lahat po nakikita ng Panginoon. Kaya wala tayong maidahilan kasi lahat po nakita ng Diyos ang ating ginagawa. Wala pong nakatago. Ito po ating key verse. Pakinggan natin ulit sa 16-17 sa Jeremiah. Nakita ko ang lahat ng pag-uugali nila. Wala kahit anuman na naitatago sa akin. Nakita ko rin ang mga kasalanan nila. Iba, ugali, wala nakatago. Ang ugali ng tao, minsan nakakabuti, minsan nakakasama. May ugali po na mabuti. Kaya siya po magtitiis kapag kumbaba sapagkat ugali po na mabuti yan. Pero ugali mo na pagmataas, yan po ang magpasama sa atin sa paningin ng Diyos. Kaya kailangan natin malaman sapagkat nakita ng Diyos ang lahat. Pag ugali, wala kahit anumang nakatago sa ating Panginoon, nakikita niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Kaya ingat tayo. Sana po mga kapatid, nakatulong po sa atin ang mga salita ng Diyos na ito po talaga ay dapat natin malaman kung ano talaga ang nararapat noon na pamumuhay. Kasi hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, ganun pa rin ating ugali at alam po ng Diyos na ganun talaga ang ating pamumuhay. Kaya gusto ng Panginoon lang na itama na po natin ating pamumuhay sapagkat natin alam hanggang kailan tayo papanaw, mga kapatid. Sa Jeremiah chapter 20 verse 12, ganito yan sinasabi ng Panginoon, 20:12 sa Jeremiah, na ito din sinasabi ni Propeta Jeremias. O Panginoong makapangyarihan, nalalaman niyo po kung sino ang matuwid dahil alam niyo ang nasa puso at isip ng tao. Nalalaman mo po kung sino ang matuwid sapagkat nalalaman mo po ang anuman ang laman ng puso at isip ng tao. So kayo mga kapatid, wala tayong
Wala naman dahilan. Hindi ka makapagsabi, Panginoon, hindi ko ginagawa yon. Dalhin lahat sa hatol, mga kapatid, ang ating pamumuhay habang buhay tayo sa libutan. Dadalhin lahat yan, mga kapatid. Pakinggan natin sa 2 Corinthians in chapter 5 in verse 10. Ito sinabi ni Apostol Pablo, lahat tayo harap sa hukuman. Kapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Ayan po, mga kapatid. Tatanggap tayo ayon sa ating gawa, mabuti o masama, habang namumuhay pa tayo dito sa sanlibutan. Galatia chapter 6 verse 7, kung ano ang tinatanim ng tao, yan ang kanyang anihin. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Di ba? Hindi madaya, hindi malinla ang Diyos. Kung ano ang tinatanim ng tao, yun ang kanyang anihin. Now, habang buhay pa tayo, mga kapatid, maiwasan pa natin, mga kapatid, ang parusa ng impyerno. Pero kung mamatay tayo na walang pagbabago ng ugali, dala-dala natin bansang Kristiyan, pastor manampalataya, pare, tagapagturo man, kung hanggang ngayon ganun pa rin ang paugali natin, sayang lang ang ating bansang Kristiyan, pastor, pare, tagapagturo, kung mananampalataya. Hindi po yan ang garantiya ang bansang pastor, pare, Kristiyan, mananampalataya, kung tagapagturo tayo. Hindi yan ang makapagbigay ng garantiya sa araw ng paghukom. Ang gawa natin ang magbigay ng garantiya kung ano ang ating motibo o pamumuhay man dito sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, napakaliwanag po na sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag niyo nilangin ang inyong sarili, ang Diyos hindi madaya ni numan. Kung ano ang tinanim ng tao, yun ang kanyang anihin. So yan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia. Mag-ingat tayo mga kapatid, magtayong kumpiyansa dahil mahirap na. Umaasa tayo mga kapatid. Maraming salamat mga kapatid sa lahat ng mga viewers natin, listeners dito sa YouTube channel sa Facebook. Like and share. Kapayapaan, habag. Biyaya ng Diyos na ay makamtan ng bawat isa sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po uling po sa Tumaka, Apostolic Believers for Christ International. And sinin to us, grace, mercy, and peace be with us by Jesus Christ. Amen.